Ito yung panahon na nagpapahabi ako ng abaka. Ang mga tao rito ay sanay sa mga mabibigat na gawaing pambukid. Masisipag pero kadalasan ay may mga pagkatamad. Wais, matitigas ang ulo na may pagkamas-ariling mundo. Kapag nakikipag-transaksyon ka, ang kanilang unang ipakiusap ay cash advance para sa konsumo ng kani-kanilang pamilya. Kapag napagbigyan mo na ay lalabas na ang mga alibis, mga delaying tactics na aabot sa puntong magka-cash advance na naman sa pangalawang pagkakataon na di pa nasimulan ang trabaho. Ang resulta, overdraft sila at tatama rin ng magtrabaho to the point na di matapos-tapos ang nasimulang transaksyon sa tamang panahon. Ang masaklap pa, karamihan sa kanila ay walang sariling mga gamit na ang hatian ng kita ay 40% hanggang 60% na pabor sa kanila ang mas mataas na share. Dahil kakasimula ko pa lang na mag-manage sa bukid, ang takbo nito ay pinaubaya ko kung anong kahinatnan para maranasan ko at makikita ang actual na kalakaran sa bukid. At napag-alaman ko, ang scammers ay nandyan pala kahit saang panig man sa kasulok-sulukan ng mundo, kahit pa sa kilab-libang lugar na minsan kong pinamugaran. Ngayon, ang bukid ay pinamahalaan na ng bunso naming kapatid. Lahat-lahat ng mga ginagawa ko ay nakatulong sa akin para maintindihan ang hirap ng buhay ng isang magsasaka na mapaganlang kapag meron kang kaagapay na mga tao sa paligid. Pero dapat wise ka at mapagmasid, mapagmatsyag para makilala mo kung sino ang dapat mong pagkakatiwalaan. Yun lang.